Yan, magandang araw mga idol. Meron na naman tayo ditong ginagawa ngayon. Honda Click 125 ano? Ayan, 125 makikita niyo siya. Ito yung nilaparan natin yung kanyang mags ng 7 inches. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya nilaparan. At ngayon ginagawa na namin siya ng swing arm ano. Pinaka swing arm niya. At ito ay pure fabricated metal yung ginamit natin para maging mas matibay at mas maganda yung kalalabasan nito. Sana maging bagay yung kalalabasan ano? At kayo na yung humusga mga idol. Ayan, ang ginagawa natin pure metal to. Ayan. Ito yung magiging swing arm nya. Yung stock na swing arm inalis na natin. Ayan. Sa engine support ginawan din natin to ng ayan, makikita nyo naka-ekes siya kasi offset to offset. Ayan, para maging sentro yung pinaka mags ano, ipapakita ko rin sa inyo. Ayan. Ayan siya, sentrong-sentro yung pinakagitna nito dito. Tapos ayan, makikita nyo siya yung clearance nung ito, yung clearance ng pinakagulong. At dito sa kabila mga idol, papakita ko sa inyo, ayan saktuhan na din tong Aerox mags. Hindi na siya luwag ano, yung may malaking awang dito. Isinaktuhan natin siya. Tapos ito yung ginagawa natin at ito yung ating pagkaka-welding sa ating ginagawa ano. Ayan. Ipapakita ko sa inyo yung mga buong video nito at kung magustuhan nyo, i-share nyo na lang mga idol. Ayan. At syempre, wa-warningan natin sila sa pag-welding ano. Ayan. Kasi syempre may nagagalit nga. Pero normal naman kasi yun sa trabaho namin. At pure welding yung mga ginagawa namin dito. Ayan. Size ng kanyang gulong ay 150-60 mga idol. Kung may alam kayong mas malapad pa dito, i-comment nyo sa akin, or kung sino man yung nagtitinda ng mas malapad pa na gulong dyan. Kasi gagawa ako, bala kong gumawa ng 10 inches na mags ano. Siguro yung mags abot hanggang dito yon. Ayan makikita nyo. Bala ko kasing gumawa nun 10 inches man lang, o yung isa na yon talaga palalaparin ko na yon. At 8 inches yung gagawin natin doon ano. At abangan nyo na lang yon mga idol. Itong video nito abangan nyo na lang at hanggang matapos ipapakita ko sa inyo kung paano namin siya ginawa. Una nating gagawin pag maggagawa tayo ng swing arm ng scooter, ito yung kabitan ng bearing. Dahil dito tayo kukuha ng sentro mga idol. Kailangan nakakabit muna ito para mapormahan natin ng mga brace yung swing arm. At ito nga, nalagyan na natin siya ng bearing. Gagamit tayo ng extension ng socket para maikabit yung kanyang tornilyo. Kasi medyo may kalaliman na talaga yung kanyang lagayan ng tornilyo no? Dahil nga malapad na yung mags nito, 7 inches na, kaya yun hindi na talaga siya aabot mga idolo. Ngayon ipoporma na natin siya, iispatan natin yung mga dugsungan ano, para maisakto natin yung forma ng swing arm. Yung ganitong itsura ng swing arm sa big bike natin na ginagaya, dahil big bike concept yung ginagawa natin, doon tayo kukuha ng konting idea sa mga swing arm nila ano. Di kadena nga pala yung pinagkukuhanan natin ng idea, kaya medyo may kahirapan siya para sa scooter. Pero syempre susubukan natin at gagawin natin ang lahat ng makakaya natin para masubukan nating ikabit naman siya sa scooter ano. Ang mahirap sa paggawa ng ganitong swing arm mga idol, yung pagbebend niya. Ayan, medyo may karamihan kaming nasira na tubo dahil hindi namin makuha yung tamang bend na gusto namin para sa kanya no. I-ispat na natin siya ng i-ispat mga idol bago natin siya i-full weld. Kukuhanin muna natin yung tamang forma niya ano, at titignan natin kung maganda na ba yung magiging
itsura nung swing arm. At ito na nga, nagkakaroon na siya ng konting itsura mga idol. Ayan. Para sa mga mahihilig sa big bike, alam nyo kung anong itsura yung ginagaya natin na swing arm, ano. Kawasaki yata to mga idol. Gustong gusto ko yung itsura nito ngayon mga idol. Kaya yung aking big bike concept, nakita nyo naman na yun siguro para sa mga nakapanood, ano. Dito ko naman siya ngayon gagayahin, kaya ako'y umorder na din ng aking Racing Boy mags. Pero mas lalaparan ko pa yung mags ko. Siyempre para naman sa mga nagtatanong kung hindi ba babagal yung inyong motor, babagal siyempre ng konti pero hindi naman ganun kabagal. Depende na lang sa pagkakagawa mga idol. Kailangan lang balance na balance pa rin yung mags para maganda pa rin yung handling at yung ikot. Pati na siyempre yung takbo ng motor. At dito nga nagpo-full weld na tayo mga idol. Ayan. Kailangan kasi pag nag-full weld tayo, nakaporma na talaga siya. At syempre ang ginamit natin tubo dito ay Schedule 80 para talaga namang napakatibay. Napakakapal lang ginamit natin dito at sigurado kami na hindi ito basta-basta bibigay. At ito nga yung nagawa natin na swing arm mga idol. Hindi pa siya totally tapos kaya abangan nyo na lang yung mga video pa natin. Ayan.